kong i-share sa inyong balita na kung saan ay kakapasok lang na balita na si Harry Roque ay nananawagan. 'Di ba? Sir Kenry, tama po. Apple Vlog, Miguel Love shoutout. Ron Prince, ayan. Kaya huwag iboto yan si Villar. Oh, ito ha, nananawagan po si Harry Roque matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy. Si Roque may hirit, no? May buwelta na naman at may pananawagan na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po ang panawagan ni Harry Roque. Pakinggan natin mga kababayan. Wait lang ha, mga kababayan. Ito na. Ay, wait. Karon ni noon sa kauluhan, itong mga dagko dito, sige. Ito ha, mga kababayan. Wait lang. Buksan natin. Ba't ayaw? Anong nangyari dito? Oh, wait lang ha, mga kababayan. Hanapin natin. Nawala. Oh, Harry Roque, may panawagan. Hmm. Sa TikTok ito. Bakit ayaw man magbukas itong si Harry Roque? Oo. Ano ba nangyari dito kay Harry Roque? Ayaw na ninyo iput. Ano daw? Ayaw na ninyo. Ay, ayaw talaga mabuksan si Harry Roque, mga kababayan. Oo. Ayaw mabuksan ni Harry Roque, mga kababayan. Ito yung panawagan niya, oh. Patungkol po kasi ito, mga kababayan, sa trahedya no na naganap sa Canada na kung saan yung Lapu-Lapu, ano ba yun, parang festival na maraming inararo na Pilipino na kabilang na doon yung mga mga maisog-maisog, minamalas ka naman. Kung saan yung idol ninyo si Digong nakulong. Si Sara sunod ng ikukulong. Tapos yung mga maisog na nagpunta doon sa Lapu-Lapu tragedy, na araro. Hindi ko naman sinabing lahat ng araro doon puro maisog member. Oh, so ito nga, matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu di Festival, oo, may hirit si dating presidential spokesperson, no? So ito mga kababayan, hindi ko lang mabuksan talaga. Apakahirap. Hindi siya agad-agad mabuksan. Itong si Harry Roque, dito tayo. O, sa Avanti, ano ba yan? Avanti News ba to? Ba't ayaw kasi mabuksan? Ayaw siyang mabuksan. Ang kanil. Hanapin ko nga. Lapu-Lapu. Dito na lang, i-type ko na lang. Oo, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, lapi-lapi tuloy. Accident, ayan, to Harry Roque. Kasi may birada si Harry Roque dito, mga kababayan, at sinisi na naman niya si Pangulong Bongbong Marcos. Galit na galit si Harry Roque dito, mga kababayan. Ito Nakikiramay dun sa at least siyam na pumanaw na dahil po dyan sa insidente sa Vancouver. Sana po ay mabigyan sila ng mabilis na katarungan at dun sa iba pang nasugatan at pinagdadasal namin na hindi pa po madadagdagan ang hanay ng mga nasawi dahil dyan sa karumaduman na insidente sa Vancouver. At hindi po talaga natin maintindihan bakit nangyari itong bagay neto. Ang sinasabi lang ng news reports ay wala sa tamang pag-iisip. No? Kaya nga po, yan po talaga ang mga nangyayari kapag mayroong mga wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga po ulitin ko panawagan po sa ating taong bayan, siguraduhin natin ng ating presidente ay nasa tamang pag-iisip dahil kung hindi, talaga pong lahat naman tayo ay lulubog bilang isang bansa at sigurado. 'Di ba nakita niyo, mga kababayan? Yung bumangga ay may psychotic problem. Ngayon, hinihirit, no? Ikinukunik niya na ganyan po talaga daw ang mangyari na kapag ang ating bansa ay wala sa tamang pang-iisip ang presidente. Sana daw ang presidente natin nasa tamang pang-iisip. Anong koneksyon doon? Anong koneksyon doon sa inararo, no, sa Vancouver, Canada, Lapu-Lapu Festival? Festival ba ang tawag doon or Lapu-Lapu tragedy? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng Canada. 'Di ba? Oh, yung driver ang nanagasa, yung driver ang umaararo. Tanga ka ba, Harry Roque? Lahat na lang, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, matatawa ka na lang eh. Matatawa ka na lang mag-isip. Lahat ng gulo, lahat ng patayan, lahat ng krimen, kay BBM nila sinisisi. At si BBM daw sana ay nasa tamang pang-iisip. Alam niyo sa totoo lang ha,
walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaroon ng ganong trahedya. Di ba biruin nyo, isinisi kay Pangulong Bongbong Marcos, humihirit, Yan ang ikinukunik. pinagdadasal namin Oh. na hindi pa po madadagdagan ng hanay ng mga nasawi dahil dyan sa karumaduman na insidente Mm. sa Vancouver. At hindi po talaga natin maintindihan bakit nangyari itong mga bagay neto. Ang sinasabi lang ng news reports ay wala sa tamang pag-iisip. No? Kaya nga po, yan po talaga ang mga nangyayari kapag merong mga wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga po ulitin ko panawagan sa ating taong bayan, siguraduhin natin ng ating presidente ay nasa tamang pag-iisip dahil So anong kinalaman, anong koneksyon doon sa nakasagasa na wala sa tamang pang-iisip at bakit kailangan mong panawagan or manawagan sa taong bayan na siguraduhin na sa tamang isip ang presidente? Anong kinalaman ni BBM doon? Harry Roque. Kaya ka nga nakasuhan ng patong-patong at tinadtad ka ng kaso. Alam mo Harry Roque, kapag ikaw ay mapauwi sa Pilipinas, kapag ikaw ay mapaaresto, ewan ko lang kung ilang petroleum jelly ang mapasok dyan sa puwet mo. Maniwala ka sa akin, Harry Roque. Ewan ko lang. Ito, dapat dito pag naikulong, walang immunity to sa loob ng kulungan ha. Walang cellphone. Ang pagkain dito, puro kanin lang, walang ulam. Sa ginawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ito ibartulina to na isang taon eh. Dapat ibartulina to na isang taon. Yung ginawa nito, daig pa sa pagre-rebuilde na pumapatay ng mga kasundaluhan. Yung ginawa nito, buhay pa si BBM, pinatay na niya. Yun ang katotohanan. Sa totoo lang, kung ito makulong, ma-deport ito sa Pilipinas, bibisitahin ko to, pakainin ko to ng lason. Oo, totoo yan. Dadalhan ko to ng pagkain na may halong lason. Para diretsyo na. 'Di ba? Grabe. Ang layo sa trahedya na ang nang-araro or nanagasa doon is wala sa tamang pang-iisip. Pero ikinukunik at pilit pa rin ikinukunik ni Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang Harry Roque, dapat hindi mo ikinukunik kay Pangulong Bongbong Marcos yun eh. Kasi ang totoong saltik si Sara. Dapat ikinukunik mo kay Sara or kay Duterte. Hindi mo ba naalala na si Duterte at ang kanyang unang asawa na ina ni Sara naghiwalay dahil may psychotic problem si Digong? Si Digong ang totoong may psychotic problem. Kaya nga nagpi-fentanyl kasi ang fentanyl ay ginagamot sa mga buridong utak. Yung hindi makukontrol. Kaya siya ay nagpi-fentanyl. 'Di ba? Dapat hindi mo ikinukunik kay BBM yan. Yung mga psychotic na yan. Dapat ikinukunik mo kay Digong at kay Sara kasi sila dalawa lang ang saltik. Hindi nyo ba naiisip? Si Digong, ang kadahilanan ng pag-anal nila ng unang asawa niya dahil meron siyang problema sa isip. Ni minsan wala kang nabalitaan na inilabas sa publiko na may sakit sa utak si BBM. Ang totoong may sakit sa utak, eto, panuorin ninyo. Eto ang lakas ni Harry Roque kumunik. Eto, ang panuorin ninyo kung sino ang totoong may sakit at may saltik sa utak. Eto na. Ito, hindi to fake news. Duterte. Ito Ayan. Ito mga kababayan. Eto na. Ay, Diyos ko. Mga kababayan, isipin nyo mabuti we need Nasa Ayan. Ito. Ito mga kababayan. Nang malaman ninyo. Ito. Ito mga kababayan. Ito na. Psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman. Hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. At dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao, maging ang kanilang karapatan. Base pa din sa assessment na kasama sa court records. Impulsive si Mayor Digong at
hirap kontrolin ng kanyang emosyon. Hindi rin daw nakikita ni Duterte ang epekto ng kanyang mga ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip, binibigyang katuwiran niya ang kanyang mga nagagawa. Tumangging magkomento ang psychologist na nagsagawa ng assessment kay Duterte, bagamat kinumpirma nito na sa kanya nanggaling ang naturang paglusuri na kinatigan ng korte noon. Pero nilinaw ng psychologist na si Natividad Dayan, kadalasan ng rason ang psychological incapacity sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ayaw ding magkomento si Mayor Digong tungkol dito. Harry Roque, bakit sinasabi mo na ganyan talaga kapag wala sa tamang pang-iisip, lalong-lalo na mga Pilipino? Make sure daw natin at siguraduhin daw natin na ang ating presidente ay nasa tamang pang-iisip. Ang totoo naman talagang may saltik ay si Digong, hindi si BBM. Meron tayong pruweba. Duterte may narcissistic personal disorder. Ayan, hampas ko pa yan sa pagmumukha mo. Ngayon sasabihin mo si BBM may saltik. Tapos pilit mong ikinokonek na kaya na nangyari ang trahedya sa Vancouver, Canada kasi may saltik ang nanagasa at ng araro at ganun talaga ang mangyayari at i-make sure daw natin mga Pilipino na ang presidente natin ay nasa tamang pang-iisip. Samantalang si Digong ang wala sa tamang Baliwala pang-iisip. psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman. Hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga naggagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. Ngayon, sino ang saltik? Sino ang may sakit sa utak? Sino ang may narcissistic disorder? 'Di ba? Hindi si BBM ang saltik. Yung mga iniidolo at sinusuportahan ninyo ang may saltik. Kaya nga nagkalat-kalat yung pamilya at inamin mismo ni Sara na ang daming asawa ng kanyang papa. 'Di ba? Nagsisinungaling na naman kayo. Nag-imbento na naman kayo ng kwento. Alangan naman tayo ang mag-imbento ng kwento dito. Alangan naman na tayo ang gumagawa ng kwento. Ibalita ng ABS-CBN yan. Si Henry Umaga Diaz pa nga ang nagsalita niyan. Na si Duterte ay may narcissistic personality disorder or psychological assessment niya ng annulment case nila ng nanay ni Sara. 'Di ba? Klarong-klaro. Tapos, pagbintangan mo, si BBM may saltik. No wonder kaya ganun ang attitude ni Digong. May tama. 'Di ba? Ma'am Tis Malbataan, mega love shoutout kay Henry, mega love shoutout po. Si Digong ang totoong may saltik, hindi si BBM. Kaya mag-ingat kayo, baka yung mga nakakulong dyan, pagsasakalin ni Digong yan. Baka pagpapatayin ni Digong yung mga nakakulong dyan sa loob. Haploid UST, mega love shoutout dyan sa Vermont, USA. Di matanggap na mga DDS. Kaya nga Apple Vlog. Ang sakit sa utak hindi nakaramdam ng nakakasakit ng iba. Di ba? Dynamic Jilly Line. Forever Marcos kami, sabi ni Ma'am Nimpa. Mega love shoutout po dyan, Ma'am, sa Marikina. Mag-ingat-ingat. Dapat, Harry Roque, manawagan ka sa mga nakakulong na kasama ni Digong sa loob sa Netherlands. Baka pagpapatayin nga yan, ikilir pa naman yan si Digong. Biruin mo kaya nga siya nakakulong kasi nga pumatay siya. Ang dami niyang pinatay. 'Di ba? Kaya dapat kami ang magsabi na mag-ingat-ingat yung mga nakakulong dyan sa loob ng kulungan kasi baka pagpapatayin ni Digong yan, mananabla siya. Alam niyo kung bakit yung pagkakulong ni Digong ngayon? Mananabla na yan. Alam niyo sa totoo lang, makalaya man o hindi si Digong dyan sa kulungan, mamamatay rin yan. Wala namang dapat na abutin or pangarapin si Digong sa buhay. Naging presidente na siya, nakapatay na siya, nakapagnakaw na siya, naging bilyonaryo na siya, mamamatay na't nakukulong na siya. Ano pang hahanapin niya sa buhay? Mananabla na lang yan. Kaya pag-iingat, dapat pag-iingatin natin yung mga kasama ni Digong na nakakulong sa loob ng ICC facility, baka pagpapatayin niya yan. Ano ba ang kaso ni Digong? Di ba kriminal?
Ano ba? Crimes against humanity. Baka pagpapatayin niya yan. Kasi yan ang kaso niya sa loob. Hindi natin alam ang utak ng may saltik. Di ba meron siyang narcissistic disorder? Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng utak ni Digong. Kasi kapag makakuha ng kutsilyo o tinidor dyan, pag sasaksakin niya yung mga kapwa niya nakakulong dyan, mamamatay lahat yan. Ano bang kaso niya kung bakit siya nakakulong? Di ba crimes against humanity? Pumapatay siya ng marami. Kaya dapat kami ang manawagan na pag-iingatin yung mga nakakulong. Kasi si Digong mismo umamin, marami siyang pinatay. Halimaw nga daw yan, sabi ni Arturo Las Cañas eh. Oo, demonyo nga daw yan. Di ba, Ma'am Marites Musni? Maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. May saltik yan. Meron siyang narcissistic disorder. Hindi niya alam na nasaktan na ang iba basta ang sarili niya. Ang inuunan niya. Hindi kami. Ang sabihan mo na kailangan i-make sure namin na nasa tamang pang-iisip si BBM. Kami dapat ang manawagan sa himpilan at sa ahensya or sa tawag dito office ng ICC na pag-iingatin yung mga kapwa nakakulong kay Digong. Kasi nga may saltik yan. Baka biglang lumakas ang sarili niya at mananaksak ng tinidor yan sa loob. Patay lahat. Ano bang kaso niya? Crimes against humanity. Pumapatay ng marami. At make sure, inamin ni Digong na nakapatay siya. Hindi niyo ako masabihang